Magandang gabi, bayan. Ngayon po, pag-usapan natin si Bato. Ano ba to? Ngayon, sinabi po, ako naniniwala dahil sa reputasyon ni Rimulya, naniwala po ako sa kanya nang sinabi niya. Sa ngayon lang ako naniwala nang sinabi niya na may kopya na siya ng warrant of arrest ng ICC laban kay Bato. Kung paano siya nagkaroon, yan ang hindi natin alam. Sikreto nyo na yan. But anyway, ano man ang mangyari niyan? So dalawa, ito po ang mangyari niyan. Alin man sa dalawa ang mangyari? Huhulihin nila si Bato sa paniniwala nila na mali na pwede nilang hulihin at isuko sa ICC sa pamamagitan ng Interpol. Yan ang unang gagawin nila. At ginawa na nila yan kay Duterte. Ang isa na pwede nilang gawin ay kung gusto nila maging ipakita sa mamamayan na sila gumagalang sa karapatang pantao at korte, magsasampa po sila ng tinatawag na extradition petition sa Regional Court. At susundin nila yung utos ng Supreme Court na kung ano ang dapat gagawin. So, dalawang bagay ang gagawin nila. Actually, may option pa sila sa pangatlo na hindi nila pwedeng gagawin. Pwede sila mag-desisyon na hindi nila aristuhin. Sapagkat po, ay hindi naman member ng ICC ang Pilipinas. At saka, walang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. At hindi rin mangyari. Ano ka ba? Binuguyo mo mga Pilipino na principle of reciprocity. Nag-apply lang yan ang principle of reciprocity between the bansa to bansa. Hindi nag-apply sa ano ha. At saka hindi involved yan yung criminal matter. Ang involved lang dyan yung mga other matters as to the cooperation between the two nations. Kung may pabor ginawa. Ay, type natin. Pakinggan natin sila yung kanilang mga paliwanag. Pero magko-comment tayo at ito na po, ang una pa lang ay hindi mag-apply. Yung reciprocity, unang-una, walang reciprocity na nangyari sa gitna ng ICC at saka Pilipinas. So, yan pa ang mga ginagawa na ay parang happy na sila at meron ng talagang meron ng talagang warrant of arrest na lumabas sa laban kay Bato. Ang theory of reciprocity po ay hindi nag-apply sa International Criminal Court. Unang-una dahil ito hindi ito bansa. Okay? Yan lamang po ang basihan natin. So ngayon, balikan po natin pakinggan po natin yung sinabi ni Remulla. Si Remulla mismo naniniguro mayroon na daw sa kopya ng warrant of arrest. Pero bago natin siguro ituloy ito, magtatanong ako sa inyo, Mr. Surveillance.
Ano ang gusto nyo? Kasi parang may sigurado naman tayo na may warrant of arrest na. Ano ang gusto nyo gagawin kay Bato? Diretso hulihin at isuko sa diheg sa ICC o di kaya idaan sa korte? Itong tanong kong ito ay isinasantabi lang natin yung may prosesong batas. Huwag natin, halimbawa, wala tayong hayaan mo yung proseso ng batas. Idaan ba natin sa korte o diretso aresto kagaya ng kay Duterte at ibato sa diheg? Yan po, pakisabi lang po dyan sa atin sa comment section. So nevertheless, pakinggan po natin si Remulla. Ito, talagang parang hayop na hayop sa laman ni Bato. Gusto nilang hulihin si Bato. Oh. At saka ang problema lang nito is, isaalang-alang talaga nila ito, yung katotohanan na si Bato po ay ah, number number 3. Number 3 nung nakarang eleksyon. So, mag-iisip sila ni Bongbong Marcos tsaka yung mga politikong kasama niya kasi magkaroon ng epekto yan sa sunod na halalan. Kung magagalit ang mga botante, ay siyempre, hindi kayo bubuto kung gagawa kayo ng karahasan. So, yan po ang pakinggan mo natin po si Remulla. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Confirm yan. So, nasa telepono ko yung warrant. O, confirm ha. Ibig sabihin, naninindigan siya. Mapapahiya naman kasi siya kung hindi totoo eh. So, ako ngayon, kumbinsido ako na totoo meron. Hindi yan official copy eh. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Ngayon, anong proper channel? Maugong pa rin ang usap. So, alamin natin kung anong proper channel na gusto ni Remulla. Kung proper channel pag-usapan natin, ganito po yun. Dapat ipasa mo na sa Secretary of Foreign Affairs natin. Yan ang proper channel. Magre-request sila sa ating Secretary of Foreign Affairs. Pagkatapos na matanggap na ng Secretary of Foreign Affairs, saka palang ibibigay ito sa Department of Justice bilang central authority. At ang Department of Justice naman, magre-request siya ngayon sa Office of the Solicitor General at ito po ang magsampa ng petition for extradition nang ibig sabihin ay hihiling sa Korte, RTC na magpalabas ng utos na arestuhin si Bato at pag maaresto na at maging final ng decision, ibato si Bato sa ICC. Ganun po yung proseso. Kung susundin nila yung tinatag na extradition proceedings na inuutos ng Supreme Court na dapat sundin. Tapos, narinig natin yung kanilang mga kakampi. Very obvious naman kasi ang kanila pong intention ay gagawin nila, arestuhin nila si Bato para mabilis na ipasa kagad sa diheg. Kagaya ng ginawa kay Duterte. Ang tanong na lang, kaya ba nilang gawin yan? So, dalawang bagay ang pwede nilang gagawin. Ang isang bagay na pwede rin gagawin nila ay hindi nila arestuhin, hindi sila magsampa ng extradition treaty, pero malabo. Kasi unang-una, galit na galit sila kay Bato. Siyempre gusto nila matanggal si Bato sa Senado. Kaya lang ang problema, magkaka-epekto ba, magdudulot pa ng magandang epekto sa grupo ni BBM yan? Pag nagginawa po yan, sa totoo lang, ito lang po masasabi ko. Kung nagalit ang mga tao noon sa pagdala nyo kay Duterte, magagalit ulit ang mga tao. Mapukaw ulit ang damdamin ng tao. Na pabor kay Bato ha? Yung pabor kay Bato.
Pero kung hindi pabor kay Bato, papalakpak pa yan at magmumura pa yan. Kaya nga, ulitin ko lang aking hiling sa inyo, mag-comment kayo kung anong gusto ninyo. Arestuhin ba si Bato direkta at itapon sa dihig o di kaya idaan sa korte na respetuhin natin ang karapatan. Yan lamang po ang aking hiling. Maglagay ko kayo sa ating comment section at babasahin ko po pati yung katwiran niyo kung bakit. So ngayon, tingnan natin ang gusto naman po ni sino to? Pero bago tayo pumunta sa dito naman. Dito na lang, unahin na lang natin ang gusto nila. Yung DOJ. Ang DOJ ay hindi pa sila desidido kung anong gagawin nila, kung arestuhin diretsa o idaan sa korte. Papakinggan natin mga diskusyon nila. Ito, DOJ pinag-aralan. Ng Department of Justice ang mga pinag-aaralan na ng Department of Justice ang mga legal na hakbang sakaling ihain daw ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Si de la Rosa ang nagsilbing PNP chief noong war on drugs. Ayon sa DOJ, posibleng gawin ang surrender o kusang pagsuko sa senador, gaya ng ginawa ng arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O di kaya'y extradition o paghiling ng isang bansa para isuko sa kanila ang taong pinaaaresto. Wala pa rin daw natatanggap ang DFA kaugnay ng red notice mula sa Interpol. Nitong weekend nang umugong ang balitang pagpapaaresto umano ng ICC kay De La Rosa. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya nito. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga balitang. Sige, so iyan po ang latest, no? Ang latest na sinasabi na kumbaga, ito na pakinggan natin ni Sikan. Pero bago natin dalhin niya sa usapin sa DOJ, tingnan muna natin ang basahin ko muna yung advice ni Lacson kay Senator Bato. Sabi ni Lacson, kasi si Lacson, naalala niyo, nagtatago rin ito. So kumbaga, tuturuan niya kung paano magtago. Sabi, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said he intends to talk to Senator Ronald Bato de la Rosa and relay advice on how the latter could go about facing criminal charges. In an ambush interview on Tuesday, Lacson admitted to making a call to de la Rosa after the alleged issuance of an International Criminal Court arrest warrant against him. I was calling him, I believe, 3 days ago just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms in the Philippine National Police, but he was not picking up. Lacson, speaking in mixed Filipino and English, told reporters. The following morning, I noticed he had missed call to me, so I hope we can talk to give him some advice. Not to flee, but how to go about facing criminal charges, he added. Asked what he could advise De La Rosa, Lacson said he only wants to share his personal experiences within the bounds of the law. When he was further pressed if he would teach De La Rosa how to evade arresting authorities, he answered jokingly, he has yet to decide whether or not he would hide. But if he ever decides to hide, I'll teach him how. Kung gusto niya magtago, tuturuan ko siya kung paano. Still, Lacson and the majority black supports the pronouncement of Senate President Vicente Soto III that no arrest should be made in the chamber's premises while the session is ongoing. Soto, in a separate ambush interview, also on Tuesday, said he already sought the opinion of legal experts about De La Rosa's case and how the chamber should handle it. We in the majority black support the pronouncement of the Senate President that as long as he is in the Senate premises, at least observe the courtesy and do not conduct the arrest here. Well, if it comes to that, we'll have to tackle it.
and probably it's still his call, added Lacson. Lacson went into hiding in January 2010, shortly before a warrant of arrest was issued by a court for his alleged role in the murder of publicist Salvador Bobby Dacer and driver Emmanuel Corbito. Dacer and Corbito were abducted on November 24, 2000 at an intersection in Makati City. Their burnt remains were then discovered at a creek in Cavite and were confirmed by forensic experts through dental records and personal items. Lacson, a former PNP chief, was implicated in the case as his subordinates at the PAOK TF. Michael Ray Aquino and Cesar Mancao were alleged to be responsible for the killings. He, however, denied any involvement in the incident. De La Rosa said while is facing charges of crimes against humanity in relation to the role he played at the time of former President Rodrigo Duterte. As Duterte's former top cop, De La Rosa was the one who issued Command Memorandum Circular 16-2016 when he assumed the position of the Philippine National Police Chief. The memo was the basis for Project Double Barrel, which started Duterte's war on drugs, which was later dubbed as Oplan Tokhang. So, yan po ang sinabi, ang advice ni ni Panfilo Lacson sa kanyang comrade in arms. Nevertheless, parang may mga naughty advices. So anyway, we listen to the officials of the Department of Justice. Kung anong gusto nila mangyari, magko-comment tayo habang sila ay nagsasalita. Ito sila. Ito si Richard Padulyon. Would be taking at this time. But certainly that is one matter that can be or that will be taken into account in deciding what action or what course of action the government will take. Yes, sir. So can we consider if hypothetical warrant of arrest by the ICC, can we consider it as a request within the context of an extradition, considering that we are no longer signatory? Tingnan natin ang sagot niya. Maganda ng tanong. Considering na hindi tayo member, pwede ba natin ma-implement yan? Paano natin gagawin? Sa katotohanan na hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. At syempre, walang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. Pakinggan natin si Prosecutor General Richard Padulyon. Mr. Chan. Ito pala si Mr. Chan na State Counsel ko, no? Napakabubo naman ito. Pasensya ka na, Mr. Chan. Mali, hindi pa ko compromise yung sabi mo. Theoretically, no. Because a warrant of arrest has a different purpose than request for extradition. There is a proper wording template na sinusunod when it comes to a request for extradition. And may proseso din na sinusundan, which is you have to go to DFA. Ano sabi niya? Reciprocity? Also. So technical, the process of extradition is very technical. Kaya there is also the other quote-unquote simpler approach of surrender under RA 9851. Surrender. Lumalabas na bubuk ang abogado. Surrender. Surrender. Anong gusto niyo surrender? Huhulihin bigla at saka surrender? Gaya ng ginawa na kay Duterte? That's a big, big no. Mapapahiya kayo sa akin. Kakasuhan ko kayo ng disbarment pag anong ginagawa nyo. Just a few more questions. Yes, sir. Sorry. Pa-clarify, Ian Laffy po of Star.com. Pwedeng pa-clarify lang po. Paano po magiging possible ang extradition in this case if the ICC is not a state party? Okay. Ang tanong para masundan ninyo, paano daw mangyari ang extradition sa kasong ito na wala naman kasunduan ng Pilipinas sa ICC
kung i-extradite si Bato. Pakinggan natin ang sagot nitong kupal na abogado to. ICC, you're correct, ICC is not a state that will fall under the definition of a requested state under our extradition law. So now ang question dyan is if they come up with a request for extradition, wala din tayong treaty to begin with ICC to process that. Ayan, no? So correct ka dyan, walang treaty. So hindi pwede ang extradition, sabi mo, dahil walang treaty. So yun hanggang doon na lang ang So, sasabihin. Yes, ma'am. Sir, are you considering following Article 59 this time just to be prudent yung dadalhin sa competent judicial authority? And if you do, is that a unique process or are you automatically going for extradition pag dinala niyo na siya sa judge? so ang tanong ni Lynn Buwan yun kung hindi ako magkakamali, boses niya Ang tanong ni Lynn Buwan ay, kinukonsidera ba ninyo na sundin ninyo yung proseso sa pag-aresto na nakalatag o nakalagay sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute na kung saan ay sinasabi o inuutos dito na kung arestuhin man ninyo ang taong may arrest warrant galing sa ICC ay isuko nyo muna sa inyong sariling lokal na korte. At bahala ng korte tumingin dyan kung may mga karapatan pa sa dyan. Yan po, kasi lang kasimple ang tanong ni Lynn Buwan. At considering further na wala na rin, hindi na rin kasapi ang Pilipinas sa ICC at walang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. So ito, natatawa si Richard Padulyon. Pakinggan natin ang sagot nitong nagkukunwari na magaling sino to? Dennis Chan? Ang sumagot si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. By Chief Chando, that was the route that was taken earlier when the arrest of former President Duterte was undertaken. But precisely because there are pending petitions before the Supreme Court that we want to be more circumspect in any action that we will be taking. We just do not want the government to be restricted in the options that it will have by saying that extradition is the only route. Because as mentioned also, extradition will take a longer time than you would if, for example, the option of surrender was taken into account. So obviously, at this time, we want to be more careful because the circumstances then and the circumstances now are quite different. At that time, there was no petition yet which was raised or filed before the Supreme Court. Now, courtesy to the Supreme Court, we would probably have to await, or we would prefer to await the resolution of the Supreme Court on the pending petitions before we can come up with a more definitive action. So ngayon, ito lang kasimple lang sagot ni Gwen. I love the answer given by Richard Padulyon. Sabi niya, merong possibility na pinag-isipan na gagawin ang pag-aresto kay Bato sa kapareho din na sistema sa pag-aresto kay Duterte. Pero ang panahon na yon, sabi niya, ay walang petition na sinampa sa Supreme Court. Kaya tinuloy-tuloy nila. Pero sa ngayon, meron pa kasing sinampa si Bato. Kasama niya si Digong Duterte. Nagsampa sila ng petition. At ang petition na ito ay sinampa ni Attorney Israelito Torion at saka ni Attorney Martin Delgra. Na kung saan hinihingi nila na ideklara na null and void ang pag-aresto kay Duterte. So ngayon, kung iyan tanong na yan ay nakapending o andyan nakabinbin sa Supreme Court, ang sinasabi naman ni Richard Padulyon ay kailangan namin respetuhin ang Supreme Court. Yan ang tawag diyan ay judicial courtesy doctrine. So judicial courtesy, kasi pag umaksyon sila, baliwala na, parang binastos mo na ang Supreme Court
na magdedesisyon pa lang ang Supreme Court kung tama yun o hindi. So antayin mo muna sila kasi pag ginawa mo na, inaresto mo na si Bato at hindi mo inantay ang sinabi ng Supreme Court, di para mo na ring sinampal ang Supreme Court. Ganun po yung punto ni Richard Padulyon. Although iba pagkabanggit, but I got his message clear. And I love the answer. Pakinggan pa natin ulit kung ano pa ibang mga tanong. Sir, sorry, quick follow-up. Do you mean to say that if ever mas naunang i-transmit yung warrant of arrest or red notice at wala pang resolution yung Supreme Court, you would wait as in hindi pa i-implement yung red notice kasi wala pang resolution? Tama, natural. Ganon talaga, respetuhin ng Supreme Court. Yan yung pinag-aaralan ngayon, no? Kung anong gagawin, kung halimbawa nandiyan na. Kasi right now, everybody's talking about a hypothetical situation. We've heard over the weekend about the warrant of arrest being issued, but we have yet to see a copy of the warrant. But then again, notwithstanding that fact, we are already in the process of discussing what course of action to take, whether it could be a prudent course to immediately implement the arrest, notwithstanding the fact that there is no resolution yet from the Supreme Court. What we're simply saying is that as far as the department is concerned, we would opt to have that resolution from the Supreme Court so that once and for all, at least it could be decided whether the first course of action undertaken by the government when the arrest of the former president was undertaken in March would be the correct course of action, or if there is any other option. If the court says it's extradition, then we will have to abide by the ruling of the Supreme Court. So yan, ando pa rin, masyadong maingat sumagot si Richard Padulyon. Sabi niya, they would rather wait for the decision of the Supreme Court. Kung ano sasabihin ng Supreme Court, kung tama yung ginawa o hindi man ginawa kay Duterte, ay antayin pa rin nila kung ano ang magiging sagot ng Supreme Court sa petisyon na sinampa ni Bato de la Rosa at saka ni kasama niya actually si Rodrigo Duterte sa pagsampa ng petisyon na yun. So, anyway, takot din naman sila kasi ma-contempt. Pag ginawa nila, in-implement nila, pwede silang ipa-contempt. Bakit hindi nyo inantay ang Supreme Court? Sasabihin ng Supreme Court, hindi na ba kayo nagre-respeto sa Supreme Court? Bakit nyo dinesisyonan? Hindi pa nga namin nadidesisyonan itong petisyon ni Bato. Okay? Ganun lang po kasimple. So mamaya, pagbalik ko, ay discuss natin ang petisyon ni Bato kung ano bang chance nito. Anyway, patuloy tayo. Pakinggan natin ulit kung ano mga tanungan dito sa press con ng Department of Justice. Thanks, sir. Good morning po. Grant po from Bombo Radio. Sir, since we have information na nagsasabi na meron ng arrest warrant and yet we are saying na wala pa po. Sir, for the information of the public, kanino po ba dapat namin malaman or sa anong ahensya ng gobyerno namin malalaman kung meron ng arrest warrant na in-issue laban kay Senador Bato de la Rosa, sir? I suppose it would have to be coursed through the Department of Foreign Affairs if there was really a copy of the warrant, and then the Philippine Center for Transnational Crimes would be the ones who would have or would be furnished a copy of the same. Then that's the only time transmittals would be made to the relevant agencies or law enforcement agencies directed to implement the same. Sir, to clarify lang, Chief, yung option na surrender, does that include voluntary surrender on the part of the external ID? Yes, that will be the easiest course. If, for example, there is a voluntary surrender on the part of the person requested, that would mean that it would be shorter and a much faster route than having to implement the warrant, look for him, and then actually put him under custody. So, ang tanong ng isang reporter, taga Bombo Radio ata yun, na paano naman yung sa extradition proceedings o batas na extradition na nagsasabi, meron din pagkakataon na yung ibang i-extradite ay sumusuko ng kagad, nagsusurrender ng kagad, at hindi na magkakaroon ng trial. Ano naman yan? So, ang sagot ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, ay maganda nga kung ganun kasi mabilis.
At definitely, so mag-surrender. Isusurrender na siya kagad sa tinatawag na sa dito sa The Hague. So ngayon, having noted that, that is Rule 5 of the extradition proceedings. So I want you to know, all, si Atty. Bueno, nagbabanggit, si Atty. Conte, dahil sa aking kaibigan si Francisco sa taga New Zealand, ay sa inyo ipapaalam ko yung binabanggit sa Section 17 ng Republic Act 9851 na surrender or extradite. Ang surrender dyan, yun po yung sa sitwasyon na sumuko mismo yung taong may warrant of arrest at hindi na kailangan dumaan sa korte. Nevertheless, it is still my position, mamaya paliwanag ko, na hindi po pwede mag-aresto ang pulis gaya ng ginawa kay Duterte. And po ay kasong kidnapping po yun. Okay? So, diretso tayo, pakinggan natin ulit. Sir, at this point, are we monitoring already the whereabouts of the senator or wala pa namang pong requests from the Interpol? Right now, I don't think there's any request yet coming from the Interpol, and I don't think it would also be right for us to be monitoring the movements of Senator Bato, considering the fact that there is no warrant yet that we have seen. I think it would be best to wait for the warrant to be there and then take the necessary course of action after that. So, ibig sabihin, minimaintain pa rin ni Richard Anthony Padulyon na wala pa silang natanggap na warrant of arrest. So, sa mata nila, the warrant of arrest issued by ICC supposedly does not exist. Any more questions? So yung sa clarify lang, yung sa petition sa Supreme Court, ito yung kay former President Duterte, tama sir? Pero pag ganun ba sir, kasi yun nga, yung circumstances noon, yung arrest ni former President Duterte pinag-uusapan. Pero this time, kay Bato, mag-a-apply din po ba yun? Remember, the one who filed the petition at the time was it was Senator Bato de la Rosa. Okay. Hindi alam ng reporter na si Senator Bato de la Rosa mismo nag-file ng kaso. So we cannot say that why would we have to wait when it pertains to, or the petition refers to, the former president. Actually, it made mention of the procedure which was adopted by government when it implemented the warrant of arrest in March. But since the petitioner in that particular case is Senator Bato de la Rosa himself, we find it best that we also wait. We wait for the resolution of the Supreme Court on the matter. Yun. That's the good answer, Padulyon. Party na rin kasi siya parang Yes, that is correct. Sir, quickly, Okay. would you know kung submitted for reso na yung mga petition? Wala pa. Well, we have been following it up with the Supreme Court. Now we have been told to just wait. So I suppose all the pleadings that we were supposed to file had already been filed, and it's just a matter of time before the Supreme Court probably would come up with its own resolution. Sir, follow up lang ulit. Parang you mentioned the word courtesy. Mas courtesy lang ba siya talaga? Or, kasi paano ba yun? Kasi wala naman TRO din. Parang for the public, ang iniisip is, kung wala namang TRO, bakit hindi gagawin? So, mas a matter of courtesy lang po ba siya? Or parang pwede rin ba na kung walang TRO, tuloy nyo lang po yung pag-surrender? Madali kasi sabihin na parang, since walang TRO, gawin din natin katulad ng ginawa natin dati. But remember, apart from the TRO, there was no petition that was filed yet. The petition was filed immediately after the transport of the former president to The Hague. So, seeing that there is this issue which was raised before the Supreme Court, seeing as it is that these issues are also taken up during the Senate committee hearing headed by Senator Amy Marcos, we deem it prudent to be a bit more circumspect and, well, better that these matters which have been raised, legal issues as they are, be first resolved before we take any appropriate action.
pinapaliwanag lang po ni Richard Padulyon or Prosecutor General Richard Padulyon, sa panahon ni Duterte, kaya nila daw diniretso na kasi wala pang petition na i-file. Pero sa panahon ngayon na andyan si Bato, matagal na may na-file na si Bato na petition. So, kailangan la respetuhin ang Supreme Court. At ipaliwanag ko lang, ano ang pagkontra-kontra nito, pagbangga-banggaan ng temporary restraining order at saka yung judicial courtesy doctrine. Sa sinasabi na kung walang TRO ay ipapatupad. Ngayon, sa kabilang banda, mayroong tinatag na respetuhin mo yung Supreme Court. Ganito po yung kung maglaro yung dalawang prinsipyo na yan. Kung ang issue na aksyonan ay isang bagay na hindi man lamang magiging moot and academic, ang issue na didesisyon na ng Supreme Court, pwedeng ipatupad. Pero, kung ang ipapatupad mo ay magdidirekta babangga sa issue o sa tanong na desisyon ng Supreme Court, hindi ka pwede magpapatupad. Ito na kayong tanong, ano ba ang issue sa Supreme Court? Ang issue na dinala ni Bato sa Supreme Court ay bawal yung mag-aresto kaagad at idala sa The Hague. Kaya humihingi sila na utusan ang Department of Justice, ang Philippine National Police, na huwag gawin yon. So, ibig sabihin, ang issue, dapat bang itapon si Bato o ibato si Bato sa ICC o hindi? Yan ang tanong. So, ngayon, ang tanong naman sa Supreme Court, dapat ba naming pigilan ang pagbato kay Bato sa ICC o hindi? Now, hindi nadadaan sa extradition treaty? Yan ang tanong. Tapos sa kabilang banda naman sa DOJ, dapat ba naming hulihin si Bato at itatapon papunta sa The Hague na sa katotohanan ng buhay ay nakabinbin pa, hindi pa nasagot ang tanong kung pwede ba siyang arestuhin at ibato na lang kaagad-agad doon sa ICC. So, yan po. At because kung magdidesisyon ang DOJ na itapon kaagad, ano pang desisyon ng Supreme Court? Wala na. Kinuha nyo na, ginagawa nyo ng moot and academic. Ang tawag niyan, if it becomes moot and moribund, then the lower court or the lower offices should not make any move that will preempt or moot or make moot and moribund the issues pending at the Supreme Court or any court. Okay? So, naintindihan nyo na? O, ito nga, padireksyon natin. The floor is also open to questions regarding updates or developments with respect to the 5 flood control cases. So we invite the media to ask questions as well on this matter. Nako, flood control. Sa huli na lang yan, flood control na daw ang issue. So anyway, yan po yung resulta ng tinatawag na press conference doon ng Department of Justice. So nakita nyo na rin na nasa balag ng alanganin din ang Department of Justice. They are also afraid. Takot din sila na kaagad-agad arestuhin. Kasi unang dahilan, sapagkat ang Supreme Court, ang tanong kung pwede nilang gawin yung hindi ay nasa Supreme Court pa, hindi pa nasagot na Supreme Court. So ang sabi ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ay antayin muna nila ang sagot ng Supreme Court sa bagay na yan. At after all, nakasagot na sila sa kanilang pinasa nilang sagot nila sa Supreme Court patungkol dun sa petition na yun at aantayin na lang nila. So, yan po ang update yan. So, with that, be that as it may, natatawag na lang ako. O, ngayon, kung sino kayo, kung gusto nyo ba, itapon na si Bato, type nyo lang why at saka paki-explain kung bakit gusto nyo itapon na lang, ibato na lang bigla si Bato sa ICC. O di kaya kung ayaw nyo, idaan sa korte, ilagay nyo lang ang N na tayo. Mag-chat out na lang ako.
Diyos A, si Bato mas inuna pa nila pero si Saldico. Ayan, ayan. So, ibig sabihin pagkukontra yan. Si Saldico, hindi nyo hinuhuli, ipadala dito. Ha? Natoy, Kalbo, galit sa akin ito si Natoy. Girly, Dotillos, ano ba talaga si Buying doon or ombudsman? DOJ or ombudsman? Andre Casinillo, paano na yan? Bato, hulihin na kakambal mo. Okay lang yun, walang problema. Southern Cross, good evening, Dr. Toto Kapsik. Tapos, Levelin Lazarte. Ang tanong, bakit arestuhin si Bato nang dahil sa dahil sa drug war? I think so. Senator Bato did the right thing to obtain peaceful country. So, iba-ibang opinion ha. Andre Casinillo, wala nang extradition at surrender, kulong agad. Yung kontra siya, ayaw niya. Sa Southern Cross, hindi ako naniniwala na may arrest warrant galing ng ICC para kay Bato. Saywar lang yun o say-off. Pwede naman po say-off. Ang unang vlog ko nga, invento lang nila para pangkontra sa 3 araw na rally, na sunod-sunod na araw na rally ng Iglesia ni Cristo na mangunguna. Siyempre, maraming sasama dyan na hindi susuporta sa Iglesia ni Cristo. Susuporta sa pangunguna sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Lunilo Apilado Akada. Pilitin na lang sa Bato na manglaban gaya ng ginawa niya sa biktima ng war. Yan. Opinion mo yan. Andre Casinillo, go ahead. Mr. Trillanes, make my day. Gusto, ikaw pa magpusa sa akin. Yun. Richard Mabini Sr., hulihin talaga tapos ipadala sa The Hague na nakasako. Ang lupit mo naman. Andre Casinillo, obvious naman yan, magtatago ang Bato. Di ba sa ilalim ng lupa? Rodi Rabi, good evening, Dr. Carlson. Tapos Thomas Esplana, talagang tuta na ito ng gobyerno Nina Trililing, mahinang leader talaga itong BBM. Kayang paikutin ng mga dilawan. Rodi Rabi Pastor. Tapos si Joy Pacorsa, idaan sa tama. Yun, ang gusto niya idaan sa tama, idaan sa korte. Rodolfo Ruiz, si Diba, yun, attorney, aristuhin si Bato. Gusto niya insigida aristuhin. Si Atis, sir, lumayas na daw si Manny Bunuan. Ano sa US na? Sige, tingnan natin yung mamaya. Si Regine Ford, si Roger Rabi, hindi kailangan sumuko si Bato sa ICC. Hindi na tayo kasapi ng ICC. Kung gusto ng gobyerno, idemanda si Bato sa korte at harapin niya ang lahat akusasyon na laban sa kanya. Si Roger Rabi, ICC has no more jurisdiction. In the Philippines, we are not member of ICC anymore. Okay? Joel Vergara, timely attorney Toto Kausing, kasuhan mo ng disbarment. Go. Okay. Ananias Aguila, Andre Casinillo, ho ba bubuka talaga pag nagdesisyon na ang Korte Suprema na bawal arestuhin? Okay. Predis Astorga, nawawala pa nga ang sound nyo. Nawala bang sound ko? Yata naman. Leonilo Apilado Kada, pilitin na lang si Bato na manlaban gaya ng ginawa sa mga biktima. Kung ako naman, I'm calling out on Bato na magsumuko ka na lang direct para ilabanan na ang kaso para matapos na kaagad yan para magkaroon na ng trial. Okay tingnan natin kung may sabi na wala daw akong sound. Meron naman pala announce. Romy Ruiz, a warrant of arrest that can wait. Hindi naman po yan warrant of arrest, Romy Ruiz, sa Pilipinas. Warrant of arrest naman sa labas. Okay, Senator Bato at Senado mag-file na ng kaso sa planong kidnapping sa kanya sa korte NBI kagaya ng ginawa nila kay FPRRD. Romy Ruiz, ang tawag ngayon diyan kay ay tika-tika muna warrant of arrest.
Akatsuki. Kung ganyan lang pala katoto, umasa na lang na tayo sa ICC at tanggalin ang Supreme Court ng Pinas. Oo nga. Enrico George, bakit merong kopya seremolya ng warrant sa phone niya? Saan kaya kinuha yun? Ayun ang problema natin. Adora Mariano, dapat ang kulong trililing. Bergie Piquero, sir, nagsamba ang bulok sa ICC. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, ICC will take its time and study the case very carefully. Buenas noches, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Bergie Piquero, kung kay Attorney Libayan, ICC bulok. Sir, si Bunuan nakalayas na. Sige, tirahin natin may sa Bunuan. Fernando Rafael Cuervo, eres calvo pero guapo. Here's the bald man but handsome. Si Bunuan ng DPWH na naglustay ng bilyon-bilyon nakatakas na sa US, tas si Bato ang dali-dali nilang magsabi ng hulihin. Grabe, no? Stardust, mabuhay ang bagong Philippines. Bergie Piquero, nagsamba sila sa ICC. Dione Laguador, diversionary lang po, attorney. Total ginagawa ng admin ni PBBM. Stardust, mabuhay ang ating Pangulong Marcos. RL Versusa, wala sound? Meron Stardust, nawawala po sound. Nawawala ba? Hindi naman ata nawala. Pre-direct tutor. Sana idol nakalabas na si Digong. Fernando Rafael Cuervo, off and on yung sound? Off and on ba? Off and on. So, pero naintindihan nyo naman, okay lang. Stardust, okay na sounds ninyo. Chrissy Brooks, Dr. Toto, pwede susuko si Bato, kagaya ni Netanyahu at Putin. O hindi naman susuko si Putin, tsaka Netanyahu. So, hanggang dyan na muna tayo at ayusin ko sounds ko. Babalik tayo, iba na naman ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin, ang petisyon ni Bato. Pangsagot dito. Sinampa niya panahon ng March 11 na kung saan ay tinapon si Digong Duterte. Paki-like po. Paki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Paki-invite po ng lahat ng kaibigan ninyo para kung marami na tayo, pag 10 million na ang aking tawag na channel membership, ay pwede na akong tumakbo na pagka-presidente na walang gastos-gastos. Okay? Frederick Tutor, idol, sa tingin mo, dapat bang ipakulong si Bato ng ICC? O, diyan, sasagutin natin mga tanong na yan after 15 minutes.